Kung gusto mo namang mag-add ng mga new product or new items na wala pa sa system, for example, Acer or for example, Dell. Check natin kung meron na tayong Dell. So kung Acer, dito lang. Magdadagdag ka diyan ng Acer, add brand. Ano ba yung Acer? Meron siyang mga laptops and computers. So sa brand mapping, ang sagot lang ng Acer ay laptop. Save mo yan para pumasok lang siya sa laptop. And for example, ang brand ng Acer na meron tayo, so ang model, sorry, piliin natin Acer. Acer 1. Sorry. Acer 1 kunyari yung brand model. Laptop and computer, ito ay other. Add mo lang siya. Okay. So, yun, madadagdag na kaagad yung Acer na brand na Acer 1 sa system. Kung gusto mo na mag-add ng spare parts para sa Acer, add inventory ulit. Punta ka sa spare parts manager, piliin mo yung laptops and computer, and then Acer, and then yung Acer 1. For example, LCD screen, pagpapalit ng price kasama yung service is, for example, 250. Add natin. Meron kang 2 piraso. Save. Sorry. 2 piraso. Okay, save natin. Tapos, maglagay tayo ng issue. No power for check. Walang price. And then, nakatanggap ka ng laptop, punta ka sa POS or sa tickets, parehas lang yan, create ticket. Piliin natin yung customer na ang pangalan kunyari ay si John Doe since nasa system na siya. Kung wala pa sa system, pwede ka mag-add dito. For example, For example, ang pangalan niya ay Kidlat Pilipinas. Ang number niya. Next. Papagawa niya ay laptop and computer. Acer 1. Ang sira ay LCD. Nating LCD. Tapos, dito walang display. Next. Tapos, kung nagbigay ng password or wala, ikaw nang bahala. Technician, create ticket. Then again, ang pag-print kapag ibigay mo sa customer yung repair ticket, ito yung sa customer. Ito naman yung label na nilalagay natin sa mga devices para hindi mag-mix. Ngayon, kung gusto mong makita yung ginawa natin na Acer kanina, ito yon. Pick mo lang yan. Tapos, kung papalitan natin ng LCD, as usual, open natin yung drawer at piliin natin yung LCD para yung inventory hindi mag-mix o hindi maging tama, para maging tama. I-add natin yan. Okay? So, naging 250 na siya. Ngayon, gusto mong maging private comments. Ayaw mong maglagay ng update sa customer. Okay, LCD, replace. Tapos, gusto mong ilagay masungit ang customer. Private naman yan eh. So, kayo lang makakabasa yan. Save mo yan. Then, kapag sinave mo, pwede mo yan i-flag. Yung flag, ang nakakabasa lang yan yung sales top sa harap. And then, baguhin mo na to, ready for pickup. Yun. So, kapag ready for pickup na siya, ito yung ticket number niya, nasan siya, yun. Pag gusto nang kunin ng customer, syempre, as usual sa POS, type ng sales yung ticket number, yun, nakita mo, nabasa ng sales yung kanina nilagay mo. See the replace, masungit ang customer. So, flag lang yun. Nagpa-flag ka ng message sa sales sa POS para mabasa ng customer. Pero wala namang epekto yun. Ngayon, ready for pickup, pwede mo nang i-check out. And then, full payment. That's it. Ganun lang kadali. Mag-add ng bagong item, bagong product, bagong brand mapping, at saka yung pag-create ng ticket.